Grabe naman kasi no, binati ko lang si Majority Leader Sandro Marcos ng happy birthday tapos nilagyan ko lang ng future president ng Pilipinas. Grabe mga kababayan, nagtrending nga ito sa social media kung saan umabot po ito no ng 61.7 reactions po. Ayan mga kababayan, nagtrending talaga yun no, future president. Hindi ata ma-accept ng mga DDS no na may future president na isang Marcos ulit. Tama naman sinabi ko, future. Hindi ko naman sinabi na next president eh. Nagsiiyakan sila dyan mga kababayan. Siyempre no, paano mo naman hindi masabi na future president siya ng Pilipinas? Kasi mga kababayan no, napakasipag niya. Talo niya pa ang Vice President ng Pilipinas na gusto maging presidente ng Pilipinas. In here, mababasa natin mga kababayan kung gaano kasipag no, si Majority Leader Sandro Marcos. So, House approves, okay? 18 LEDAC po, priority bills before Lenten break. Sabi po yan no, ng ating Congressman Sandro Marcos. So napakasipag niya, walang-wala ang mga Duterte. Kita nyo naman dyan mga kababayan, sa mababasa natin dyan mga kababayan, no, ang Duterte daw di umano, no, almost synonymous to lazy, okay? And incompetent. Kaya sabi dyan mga kababayan, no, kaya dinideny lagi ng mga DDS na DDS sila. Kasi nga, no, tamad. Ang mga Duterte, sabi dyan, oh, tamad. At hindi very bright. Ang daming tinanong kung DDS sila pero sabi nila hindi sila DDS. Pero sinusuportahan nila mga Duterte. Ano yun? Kaya walang-wala talaga. Lalo na tong Vice President mga kababayan is too busy daw no. Her frequent overseas travels, barangay hall ribbon cutting, and her nonsense, okay? The President, okay? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, buong government nagtatrabaho to make sure our OFWs are safe and navigating the global situation to ease its effect here. Ganon din daw si Pulong Duterte na hindi rin makikita. Totoo naman yung mga kababayan, no? Noong nagpanukala pa lang ang ating Congressman Sandro Marcos na no work, no pay. Biglang pumasok ang mga Dutertes. Panukala pa lang pero effective na, no? Pumapasok na sila. Kaya konti lang ang nagawa niyang batas. Okay? Pero si Congressman Sandro Marcos, napakarami na pong batas ang kanyang ginawa. Priority bills niya, marami na. Sponsored and authored bills niya, ang dami na po mga kababayan. Kaysa mga Dutertes, okay, na hindi po pumapasok dyan. So, konti lang po ang mga bills na yan sa makita natin dito sa pictures na to. Yan, okay? So, dito yan. Co-authored bills, so makikita natin mga kababayan, 132 na po, no? For 20th, okay? Congress na yan. Diyan, 22 pa lang ang nagawa niya mga kababayan. Kung magpapasok sa mga kababayan, baka masobrahan niya pa, no? Si Congressman Sandro Marcos. Just for the record daw po, aside from the very alarming attendance ni Pulong Duterte mga kababayan, 22 bills lang pa lang ang na-file niya sa 20th Congress. So, hindi siya pumapasok sa opisina, hindi siya umaattend po sa mga committee hearing na yan. So, hindi nyo po siya naririnig mga kababayan. Bihira na lang siya pumunta ng plenaryo po, no? 5 minuto lang daw po, no, ang tinatagal niya. That's my definition of lazy. Kaya pang future president talaga siya mga kababayan. Hindi siya pipitsugin na congressman. Siya ang pinakabata na majority leader. Tapos may sumusunod sa kanya. Matanda na. Pero siya ang leader po dyan sa kongreso. O di ba? Pinakabatang majority leader dyan, no? Siyempre, baka maging speaker of the house siya. Baka sa susunod babatiin ko si Congressman Sandro Marcos na happy birthday po. Speaker of the House. Sandro Marcos, ang dami na naman yan magkokomento. Kaya mga kababayan, trabaho lang po siya ng trabaho, no? 18 out of 52 bills po mga kababayan, no? May malinaw na progreso. Batas ang tunay na sukatan ng trabaho po dyan sa Kongreso. Hindi sapat ang pagiging visible mo dyan, no? Dapat may deliberasyon ka rin po, mga kababayan. Resulta para sa bayan, hindi lang simbolo ng posisyon.
Dahil ang tunay na leader po mga kababayan, no, ang sukatan niyan ay gawa at talino po, no. Hindi po diyang kadramahan or eksena sa House of Representatives or kung saan mang opisina. Siyempre, ang punot dulo po yan mga kababayan, no, na magbigay po benepisyo at siyempre po, no, para maging maayos ang sambayan ng Pilipino. Kaya Congressman Sandro Marcos ako, so hindi pa siya qualified ngayon mga kababayan, no, sa 2028. So in the near future po, no, kaya po future, okay, President ng Pilipinas, Congressman Sandro Marcos po, no, or Majority Leader Congressman Sandro Marcos ng 1st District, okay, ng Ilocos Norte. So kabayan, anong masasabi niyo po rito sa ating future President?